sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning kasangkayan. Madangat na naliwat hayo ang programa Good Morning Eastern Visayas nga niya ng adlaw para Biyernes, Mayo 30, 2025. Iniday sila Loso Bilizar, ito yung makakaupod para managbalay at sa kaoras nga programa. Siyempre, supervision ito na amang station manager at Rusta Rivera Abunda. Kaupod ko itong bugos nga production team, tikan kan engineer Sok Aberia, Pen Pumida, Dayan Camplon, ngan ha technical ha inogdan kita nila Chief Tech Joy Policarpio ngan Yufem Bona Jr. And good morning Eastern Visayas, aman katiguban na itong mga balita bugos nga rehiyon nga nahikayhan Presidential Communications Office kon PCO. Ininigin papahamtang pinaagyan tulong radio station ang Radyo Pilipinas dinhi sinirangan Visayas, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Calbayog, and Philippine Information Agency. Bueno, temprano nga sinira kay Mr. San, yan nga aga, dili syudad iton Borongan, sinyalit sin maupay nga panahon, iyan nga adlaw nga Biyernes. Aton mayada dida mga lakad, aton mayada pasok at trabaho, aton tipakato eskwelahan, aton mapa-enroll nga mga estudyante, daralahin na payong protection iton mapasok nga panahon, and stay hydrated para malikyan iton sakit.
Kaya yan ang ngayon, katapos ang eleksyon, ato na aton yan ang mga teachers, nakatutok na dadahiton na gindudumarang enrollment para ito na opening 2025-2026 nga school year, itong Department of Education. Sitwasyon gyapon namon, didi siya daditon Borongan at last, diri na kami masyado didin ka ma-traffic, diri na gidamo iton mga tao, didi ito na amon na downtown area nga dati right after an election ako inabutin na sobra sa kasimana puno pa baga kami ton permihin patron nga ni baga ton permihin na magpapasko. So yun na, parang back to normal na itong sitwasyon, ikang aringasahan na pinili ay pero itong election period and ganban nga dapahiton ka June 11. So padayon pa iton implementasyon kita aton mga otoridad, particularly iton Philippine National Police, aton mga balaod may adesumpay iton ganban. Nga na iyan nga mga oras pangumustahan naton magiging kaupo na pagbalita. Unahan taan ay ang Radyo Pilipinas sa Sugod, Southern Leyte, opdan kita. Ni Miss Ria Mikati, supervision naman iton era Station Manager Sir Dodens Alaras. Kumusta Radyo Pilipinas, Sugod, Southern Leyte? Miss Ria, good morning. Eastern Visayas. Alright. Wari pa ata daton link para makakuha kitahin impormasyon. Nga para makaupod ta na aton makasalaga bayan na pagbabalita. So Radyo Pilipinas, Sugod, Southern Leyte, we're expecting Miss Ria Mikate and Radyo Pilipinas sa Calbayog, acting station manager Jean Navilon ngan Philippine Information Agency aton makakaupo din Miss Alet Reyes. Para makapahat aton mga balita, tika nga magkaiba nga probinsya, ito na aton naman na rehiyon. Alright, so makausap pa, itry natin Radyo Pilipinas, Sugod, Southern Leyte. Otro magandang morning, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so rise and shine. Good morning kanimo, Ma'am Daisy, and also sa ato kaubanan karon sa Radyo Pilipinas, Calbayog, ASM Sir Gina Vilon, and sa PIA, Ma'am Aled Reyes. And sa tanan nato mga ka-RP, nga kasamtan nagsubaybay karon sa atong tulumanon maparadyo, on air and online man. Happy Friday morning, hinaut nga maayo ang inyong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan ni Aido, Samo Station Manager dari sa Radyo Pilipinas, Sugod, Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kahanginan, Ria Yang Mikati, and kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Announce nato ang update sa atong panahon, dari sa probinsya sa Southern Leyte. So far, so good, kaya nagpakita gyud sa iyang bidlisiw si Haring Adlaw. So, sa ato baga ka-RP, ay mo kalimutahin ng dagang tubig, stay hydrated, labi na kay init karon ang panahon dari sa atong probinsya. Sa peace and order, generally peaceful sa bulara kayo mga dagkong panghitabo or kagubot ang record sa atong kapulisan so sa 24 ka oras nga nakalabay. And speaking of kapulisan, aktibo gyud sila, alerto gyud sila sa pagbantay, pagmonitor sa ilang mga area of responsibility labi na kay fiesta season. So daghay mga activity mga kalihukan sa naging bahay ning atong probinsya sa Southern Leyte. And ari na punta sa power update gikan po sa atong electric utility provider ng mga Southern Leyte Electric Cooperative Consulaco. So far karong adlaw mga ka-RP, Mayo 30 gipasabot sa Suleco nga dunay pagkapaom sa kuryente dito sa Barangay Pancho Villa, Sugod, to Hipantag, Sugod. So from 8 a.m.
to 5 p.m. So ang rason po niya na, so doon na sila i-abalihin po no nga poste nga apektado gyud no sa road widening diha sa Barangay Kahupian, Sugod. So other than that, wala pa ilain po no nga mga additional nga mga schedule sa power interruption o dari sa atong probinsya. But in case na o ato pong isingit later no ang mahimong mapektuhan no sa scheduled power interruption. Samtang water update, wala pa gipagawas no nga water interruption nga abiso ang Sugod Water District, but ito'y pasabot no kay kagabi kalit lang og ka paong ang tubig, no, linya sa tubig, and wala po update ang Sugod Water District no bahin sa rason no sa maong water interruption. But mao po no ginaingon sa Sugod Water District no sa katong mga miyembro, mga konsumidores nga i-report pod kanila no o in case adunay mga unexpected water interruption para ila pod ma-actionan. And so far kagabi no napaong, but o pag-check po nato og balik no kadlaw ni balik raman po hinuon. Okay? So na ang update nato no sa linya sa tubig diri sa lungsod sa Sugod. Samtang dugang impormasyon mga Karpi, good news kayo labi na karon kay hiring season no kay umano naman nagi ang election. So ayan, so daghan nagi o mga job opportunity no para sa atong mga lumulupyo no diri sa atong probinsya sa Southern Leyte, and also o bisan pa sa laing dapit ning atong rehiyon no, so naging bahin ng atong rehiyon no, Eastern Visayas. So karong umabot June 6 next Friday no, adunay job fair no diri sa SLSU in collaboration with the local government unit of Sugod. Actually ubay-ubay gid ni ang employment opportunities, but ato lang basahon no ang katong mga establishment company nga adunay i-offer no nga mga job opportunities. So anaa ang Negros Women for Tomorrow Foundation Project Dunganon, also Community Economic Ventures Incorporated, Alturas Group of Companies, Virtual Staffing Solutions, LCTC Allied Services, Desk Marketing, Gaisano Capital Sugod, Channel Precision, ERTCD Holdings Incorporated, also ang JNF Department Store, Panis Home Baked Products, Asia Link Finance Corporation, Balsa Cafe, and also ang Southern Leyte State University. And kadto pong mga ka-RP nato no, mga interesado nga mosulod no sa trabahong panggobyerno, government service, so pwede po ninyo i-check yun no ang website sa Civil Service Commission no, kay ubay-ubay gid dito ang mga job opportunities. Okay, so mao na atong update karon no bahin sa job opportunities diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. So again, job fair next Friday, June 6. Alright, and para sa mga balita no nga naandam pod sa puwansa sa Radyo Pilipinas Sugod din ato makauban, Ma'am Jama de Silizar, Roel Bugnos, Jovic Epes, and also ang inyong alagad sa kahanginan. Hudyaka sa kagabiyon sa nahawan gipangandaman na protesta sa resulta sa eleksyon sa Sugod sa Hunyo. Ang recounting corn farmer field school gilusad sa Buntok o 58 kabag sa dugo na tigom sa PRC Southern Leyte sa Matpalom. At ang iyang kompletong detalye guman pa sa atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas! Damo nga salamat Miss Rhea Mikate han situation report ngan sugod man headlines sa mga balita nagatika nga Radyo Pilipinas sa sugod Southern Leyte. Ngan this time katuon pa naman usa pa nga sister station Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning acting station manager Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas! Yes, damo nga salamat. Maupay nga aga sa imo kasamang Daisy ug sugod man dito sa sugod si Kauban Ria Migate nga kumusta na station manager dito akong sanggay si SM Bindo Alaras nga bugos nga personnel sa BYES sugod nga kan SM Ruth Abunda dito sa BYES Radio Pilipinas Borongan
Yan sa bugos nga staff sa na DYES sugod man sa PIA Leyte ginagikan ka PCO abo na makakaupod yan na kan ka PCO Anet Reyes. Yan dito sa sugad sa Bayog mo payamon na panahon maadlaw na liwat girotla at mga para tricycle sa heat stroke ay mega suspected nga namatay kakulop nga para tricycle tungod sa heat stroke nagbutang nagunda siya trapal kakulop dito sa pathway sa Northwest Samar State University. Kanina lang nga kaagahon nakitaan ang patay nga lawas ini nga biktima naglagas. Waray pa i-claim ang patay nga lawas dito sa morgue sa Labayog District Hospital. Magandang tuyo sila nga huminda nila sa niya butang ng trapal. Takin pa ang kalo na burosong din sila ng labas. Nagtawagan sa niya mga parientes kung sino mga anak o apo na kung pwede pakanto sa morgue sa Labayog District Hospital. Maray pa nagbukuha sa mga bangkay sa rin sa nag-comment na netizens kilala daw may Rene para tricycle siguro ang tahap posibleng na heat stroke kung saan ka mapasok hindi sa Labayog kakulog ng lao na dinhiliwag sa yanga nga adlaw na agbar na mga din sa sugod sa Labayog sa tricycle paglaman ng kabo mga paraguba na makanturan sa yung mga kauban pagbalang din ka matulid yung mga inom pag-intras rin heat stroke ng ayaw good kung pwede ng mga senior citizens ayaw good ka mo kung maraming mga muhimuhod sa bawas ayaw good ka mo pagpasipara pagbawas yun ang makulot kaya delikado ang heat cramps ng heat stroke sa pagtaga-pass i-order na hinyang dito sa sugal sa Labayog waray mga untoward incidents yan sa pagtaga-tubig kadaan na yung mga post sa Labayog Water Company waray mga anunsyo diri-diretso siguro ang serbisyo sa tubig para lasag ng mga tagas ng mga lugar na diri makakasala ang tubig waray post ang Labayog Water Company pati sa water interruption sa ating serbisyo sa mga tubig para naman sa mga magbarayag sa kuryente whole day listing na half day lang na ang opisina sa Number 1 pero whole day naman tungtod alas 3 sa ang pagparawat sa magbabayan sa bill sa kuryente. Adiyan na Paibaro sa Number 1 notice to member consumer owners din papahibar ko mo ngayon ang aglablog na sumayong 30 ang owners transaction sa mga opisina na available lang tungtong balas 12 ang unto kundi ang bill payments ang magpapadayan tungtong balas 3 ang tulog ining adjustment ang in-accommodate para sa culmination activities sa World Olympics isang internal event na kaparte sa kanan mga empleyado development program na tutuyo pag-promote pagdusol sa teamwork, camaraderie and overall wellness. Para sa payment convenience, bisitahala ang disabing sa nagawa na credited bayad centers pwede luwag online bank transfer o pwede maggamit JCash. Abag ko na Paibaro sa Belco 1 waray mga power interruptions yan ang naglaw ang masunod nga power interruption yan na una na Sabado sa Hunyo 7
waray kuryente abugos na coverage area sa Melcoan, din na sa Cabayan City. Ika na 6 ang agad kung tumalang 6 ang gabi 1-7 Sabado, waray kuryente. Para naman sa itong igpapasa ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa ating mga headlines, lumang SSU alumni suhod sa top 10 sa March 2025 LEPT. Good morning, Eastern. Mortihanon nga mga paragumaw para pangisda gintagang pagkilala durante sa Farmers and Fisher Hawks Day 2025. Kanbalugan City Public Employment Service Office ng Dumara Organizational Diagnostic Activity agad mapakusog ang kapasidad sa Dakong Dulod Farmers Association. Epektibo nga pagpatuban sa Healthy Learning Institutions Program sa Lalawigan sa Samar, binitugan sa DOH Pinagasan Training. Abadon mga headlines sa mga detalye sa mga tuwingan nangyayari sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Gina Vilon. Itong paunang impormasyon, tikang naman na Radyo Pilipinas sa Calbayog. And oras nga 24 minutos na nakalabayan alas 8 nga to naman kitahasyo na ditong Tacloban nga igin pailarom na padamanin state of emergency darahiton nga restriction ha San Juanico Bridge. Oo, so yun na pangumustahon tayo Miss Alit Reyes hiton na Philippine Information Agency. Magandang morning Miss Alit. Good morning, Eastern Yes, Visayas. magandang morning, Eastern Visayas. Magandang morning nga natin mga kausay na hindi nga programa na Radyo Pilipinas Borongan, Calbayog, and Radyo Pilipinas Sugod. Thank you very much for having us again. Dinini nga programa. Yes, tama ka Ate Days. Kakulot nga adlaw nagpalusad hin mando o kon statement and buhatanhan city government ang buhatan ni Mayor Alfredo Romualdez nga igin pailarom na has state of emergency or calamity rather and syudad ng Tacloban darahini nga restrictions nga gin papatuman na San Juanico Bridge nga na aton latest nga data no diri pa gihapon nakakatalabok ang mga trucks and didiha may Amandayihan Port nga amo iton pinaka gindudusugod ito naton mga truckers nga mga commercial owners commercial and business owners kay amo iton pinakaharani nga pagtalabok nga diha syudad ng Tacloban. So far waray pa gintagahan hirahin na napulok adlaw since didahan pagbisita ni DOTR Secretary Vince Dizon didahan na nakalabay nga Vince Dizon rather nakalabay nga Domingo 10 days and yun nakataga-ira nga maayan no kay dili pagud talaga pwede hiya bagan delikado pa ko na periton pag disembark aton mga cargo trucks so ginpapaayad pero dapat within 10 days inin mahingaya dito dida para makatalabok na atong mga trucks nga ada. Pero han record han DSW or MSWD han Basay may da por lubinos 150 trucks na itaanda nga naka-standby pa no ha may area iton Amandayihan nga may area tikadto ha may bungto ito na Basay Samar so kada damo pa ini 150 and siring pa aton han aton information officer dito nga lugar nagtitikada mo pa kay diri na sasaway padayon lagi hapon nila nga makada ha Basay makada Amandayihan Port hoping makakatalabok na hirap pero as of this moment diri pa talaga and in fact we have reports nga inin bangin niya ng adlaw, bumisita liwat nga diha syudad ng Tacloban, iton Secretary Department of Public Works and Highways, si Secretary Bunuan, but dili pa kita definite kung yan ang bang adlaw or any moment this week inin makadihiya. Miss Alet, amo yapon ang panuyo makita iton sitwasyon didahin nga lugar nga ang mga agreements and ang mga interventions nga ginihimo para hulos na nga tabukan ito hiya di nga port area from Amandayihan to Tacloban Port which is itong pinaka
inin pinakahamubo, no? I mean 30 minutes la nga travel di dahito nga area kumpara ibang mga lugar no nga naabot yung tag 12 hours, 13 hours or the pinakalis nga aton kuan is unta 3 hours Kalbayog, I mean Balogan to Carigara, pero dili gihapon pa pwede. So dili go da era ha may basay amandayihan namon iragin na duduso kay 30 minutes la pwede na hira makatalabok na diha syudad ng Tacloban. Okay, and para naman natin mga headlines sa nurunian ito na aton balita, hitaas nga presyon airline tickets, diri korektado sa Nuanico Bridge crisis. Samtang ang DOTR nagpatapod nga ini nga problema in panginginanuon. Ang DOT naman nangangandaman na posibleng epekto ha turismo darahan sa Nuanico Bridge restrictions. Nga na nato sa pang-report amuan hulos nga pag-operate hanang Mandayihan Port abasay Samar gin papamulat pagihapon han publiko. Ang detalyinin ronian ang atong second portion. Back to you, Ate Days. Mga salamat, Miss Alit Reyes. So, waray pa definite nga date kung saan maabrihan yung Amandayihan Port, di Dabasay, Samar, Miss Alit? Yes, waray pa definite date. Though ang ginhatag nga time was 10 days since Sunday, and it was said nga after the 10 days mabisita again secretary ngan DOTR secretary para panginanuon ko na tabo ba or nahimo ba ang iragin kasarabutan ng mga agreements dito hanlin himo nga meeting. So 10 days is like next week siguro, middle of next week. Oo, kasi makuri na maghulat kay kulang na kami dito na amon mga epektos mga produkto na gini-expect namon nga tikang Tacloban nga pangumpra, and then may ada na pag uminto daman hiton pira nga mga presyo hiton mga produkto, pero an amon la di maupay nga balita kay diri pa adton mga basic commodities pero adton ni iba nga mga produkto nako may ada na paghitaas adton iya naman presyo. So kung maabrihan iton dako iton nga kung habaga na makakahatagin relief hiton amon mga negosyante dede nga maibanan iton ira transportation cost para naman maging stable naman iton na pamresyohan hiton mga produkto di Eastern Samar. Okay, thank you, Miss Ali. Go ahead. Yes, hapag na iton available good laman nga ruta is nga diha Calbayog and Ormoc City, which nagkakahilabag yapon itong mga queue Ormoc dara kay 12 hours ang biyahe. So nahilabag yapon pila mga naguhulat dito pag kinami ito available nga na patigahapon na via Palumpon nga ruta to Samar area, Calbayog nga area. Pero I'm not sure andi da iyo today's and kinapundan kon okay na ba, that was one of the kuan gihapon agreement nga matugutan hira dida hamay kinapundan ni area para baga masuro hira ni hamay eastern part ito na Samar Island. Oray pa kami nakukuha nga impormasyon kung may ada na deda kung may ada na dinuong tikang Tacloban nga vessel nga magdadara ito na mga epektos nga dito probinsya ito na Eastern Samar. So pagkay na dependent la kami adit tikang diha Calbayog nga area, and then adun iba naman para makatalabok yung mga produkto nga diha amon tikang diton may dasan Nuanico gin-unload nga dahil mas lighter nga vehicle para la may transport yung goods patabok nga hiton na Samar nga area para makadiretso nga di. So, pero yun additional nga naman di mga nagdinegosyo. So hopefully sana next week maabrihan na dida. Pinakahirani naka-experience na kiton dida, pero andi diha San Antonio, barangay San Antonio, di ba may adaliwat dida port? Yes, magsapit later nga barangay actually. Pero yung gin-develop yung Amandayihan. Okay. Ang Amandayihan na-develop after 1990s nga paggamita iya, pero more of a fishing port. Diri gud diya kuan na niya pag-develop pandag ko nga mga ship, no? So that's why pag initial birthing nakita nga diri kaya even the truckers themselves nasing hira we cannot gamble nga magsampa ang ira trucks nga to kuan kay medyo delikado ang ramp.
So yun, amin ito ginangaya na pagka naging papahaluag, mas yung papahalarom, nga yung papadurudigon kay mga dagko ko din nga mga trucks nga nangagagi, 10-wheelers and up, no? So, anirahan paggamitan niya na because para malang mga sakayan, para pandagat ng mga vessels, panpangisda, so kaya ang nakadanira nga existing fishing port. Pero with the trucks nga masakay, hindag ko nga barko, medyo diri kaya han irarampa. Amoy ito yan naging hingayan, truhan pondohan Department of Public Works and Highways. Today's Okay, thank you Ms. Alit Reyes sa mga pauna nga impormasyon. Yun, bueno, para naman ang headlines sa mga balita na ikan Radyo Pilipinas Borongan para yun ang adlaw Biyernes, May 29, 2025 sa isentang special program for the employment of students beneficiaries Hasyudadan Borongan, Kasubong, Hangin Dudumara nga Borongan City Labor Market Survey 2025. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nananawagan na Philippine Ports Authority para madagmit nga rehabilitasyon hana Borongan Roro Port. Samtang suspect ha kaso nga qualified rape arestado han San Policarpo Municipal Police Station personnel nga na 16 nga wanted person samtang 115 nga nagbayular ha mga balaod trapiko na arestohan Eastern Samar Police haigin patuman nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation. So mga kasangkayan, pagpabilin nga nakatune in at taramdan, good morning Eastern Visayas, madangat hayang detalye mga balita, kataliwan lahi na pira nga mga impormasyon. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, balik kita taramdan. Good morning Eastern Visayas. Sa naton oras, 36 minutos na nakalabay. Han alas 8 haaga nga kadtuon na ang detalihan mga notisya para yan ang adlaw. Biyernes, Mayo 30. Otro, kadtuon ta, Radyo Pilipinas, Ugos Southern Leyte. Magandang morning again, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas.
Mo Ma'am Daisy, also to Sir Jean, kang Mamalat, and sa tanan natong mga suking tiga paminaw. Para sa nangunang balita, no, dari sa atong probinsya sa Southern Leyte at tuta sa Pacific area usa, no, hudiya ka sa kagabihion sa nahawan, gipangandaman na. Ano ang akong report? Radyo Pilipinas Report. Ipangandama na ang huliakas sa kagabion sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Nahawan, Southern Leyte. Usa kini sa highlight sa makalihukan nga gihanay alang sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Antonio de Padua sa Hunyo 13 ning tuiga. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga giorganisa ang mga aktibidad sa mga sakop sa St. Anthony of Padua Parish kon sa Young Professionals Organization diin gitinguha nga paghiusahon ang komunidad sa kagabi nga pulo sa musika para giusa o malipang pagsaulog sa pagtuo. Sud sa aktibidad ipasundayag sa mga talentado mga performer nga nakapakita sila mga maayong tingog sa nasudong telebisyon o nakahatag og dungog sa daghang mga Pilipino. Lakip sa mga programa nga naapilan sa mga invited guest mo ang tawag ng katanghalan sa The Voice Teens o vocalist usab sa HS Band. Balita gikan sa lungsod sa Nahawan para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 8 minutos pasado alas 8 sa punta. Good morning, Eastern Visayas. Borogon City Public Employment Service Office nagdumara og seasonal diagnostic activity agud mapakusugan kapasidad sa Dakong Bulod Farmers Association. Sa detalye, dan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara sa City Public Employment Service Office o SIPASO ang organizational diagnostics para sa Dakong Bulod Farmers Association sa Barangay San Andres, Catbalogan City, Samar. Katuyuanan sa aktibidad, mapakusgod ang kapasidad sa kada miyembro, pinaagi sa pagpasabot sa mga importante o kinahanglan nga dokumento. Ginatagan doon liwat sa aktibidad ang kahinungdanon sa husto nga pag-record sa minutes of meeting, sakto nga financial records, ngan kaimportansya sa profit and loss statement, agad masabtan sa mga miyembro anira estado pinansyal. Sa malasan si Peso, dako nga pitad ang nasabing aktibidad para maging mas responsable, transparent and sustainable ang Dakong Bulod Farmers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa memo report. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri naman nga probinsyan Leyte hitaas na presyon airline tickets diri konektado sa mga COVID crisis. DOTR nagpatapod ngay niin panginginanoon. Ada report ni Maeve Himanhan, PIA Eastern Visayas. Paguyong ng Department of Tourism nga panginanuon ang hitaas nga pamasahe nga aeroplano nga niatagloban nga mainga na nga naobserbahan ng mga air passengers. Sumala kan DOT-8 Regional Director Karina Rose Chopes, dako ang epekto hini nga turismo ng rehiyon. Hilabi nga ang aeroplano amon panguna nga paagi nga makakanhi sa Nirang Visayas adto mga turista nga mga bisita. Naobserbaran nga tikang nga naglabay nga tuig ang padayon nga paghingitaas ang presyo ng pamasahe ng mga airlines. Kuto ba presyo nga tupong na round trip ticket para himpagsakay nga tuhalangyaw. Sigun pa kang Chopes nga sa gihapon nga rason hini nga pahigitaas ang pamasahe and law of supply and demand, kundi na ipatik didatahan naglabay nga tuig ang pagdamo ng mga naabot nga mga turista nga mga same-day visitors nga nina atong dapit. Kasumpay hini, ginpatapod naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon durante haniya pagbisita at Tacloban nga iya ipapatawag ang mga airline companies agong mapakianhan ang rason hini nga pagitaas ang presyo ng airline tickets. We are hoping and praying that something positive will come out of it because it will really be a positive, any positive development about the lessening of the airfare coming to Region will really be a big help, not just to the tourism industry but to everybody who comes and visits or who comes to do business or tayo rin ang namimiyahe labas ng Eastern Visayas. Mirahan interagency meeting nga ginbuhat sa DZR Airport VIP Lounge usay niya reklamo ginpadangat ang business sector nga manguluhan DOTR nga doon nagbaton nga may ada na ginbubuhat ng investigasyon na nirabuhatan.
Kundi sumalat ang Secretary Dizon, warahiya nakikita nga pagkayana nga direkta nga koneksyon na pagitaas ang presyo ng airline tickets nga dahan restrictions sa giniimponer ng mga bihikulo nga natalabo ka San Juanico Bridge. Ika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, ining May Viban. Damo nga salamat ang report, May Vivan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siya naman nga balita at ikan din Eastern Samar sa isinta nga beneficiary on special program for the employment of students Hasyadadan Borongan kasubong ha gindudumara nga Borongan City Labor Market Survey 2025. Ang detalyan report ikan kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Padahal nga nagtatrabaho din tigiasan sa isinta ingihapin mga batan-on a special program for the employment of students as space beneficiaries ang Syadadan Borongan nga dayton Hunyo at 13. Basan Public Employment Service Office of Paso Borongan City ang nasabi nga mga batan-on ang kasubungan irabuhatan ang gindudumara nga Borongan City Labor Market Survey 2025 sa isintay uno nga mga barangayan syudad. Ang nasabi nga kwalipikado nga space beneficiaries mga Boronganon nga senior high school ug college students nga tingin mga pamilya nga waray regular nga income nga makarawat in 584 pesos ang kantidad kada adlaw nga pagtrabaho o kabubusan nga kantidad in 11,685 pesos kundi in 60% hini ang dabatonon ng lokal nga pamunuan samtang ang 40% karguan Department of Labor and Employment o DOLE. Ining ihapan space beneficiaries yan ang atuig 2025 doble ang 30 ihapan beneficiaryo nga ginalutagahan DOLE Syadadan Borongan ng tuig 2024 ngan ginpahinumduntahan Public Employment Service Office sa space beneficiaries nga andamon ngan akumplisaron ng dilayon ang gingkikinhangan ng mga dokumento agud diri madilatar ang pagduhol hanggang angayan nga kompensasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita protesta sa resulta sa eleksyon sa sugod sa Hunyo ang recounting. Ang report ni Ma'am Jamada Striza. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, sa sunod buwan sa Hunyo, sugda na ang pag-recount sa mga balutang giprotestahan sa kampo ni Major General Milo Ligayo dinhi sa Sogod sa miaging midterm election. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga 66 ka presento sa 45 ka barangay sa Sogod mao'y ipon pagbalik. Sa nakuha informasyon nga una pa ang recounting, mag-hearing una ang mga council o paghuman himuan kini og schedule una pa mag-recount. Ang protesta ana karon sa RTC Branch 39 Sogod sa panguna ni Presiding Judge Honorable Fabio T. Albao. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga giproklamar si Mayor Sheffield Tan sa COMELEC tungod sa labaw niining 370 votes over Major General Ligayo. Apan gipahayag sa kampo sa General nga sila'y midaog tungod sa giingon nilang mga irregularities. Wala pa'y pitsa nga gihatag si Judge Albao apan sigurado na nga sa buwan sa Hunyo kaysa pagka-July 1 magsugod na pagpangalagad ang mga bagong napili nga mga officials gikan sa 2025 ngadto sa 2028. Uban kanila si Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo, mga SB members sila si Honorable Ret Gabronino, Krishna Villa, Nono Olo, Bert Casil, Rogelyn Paranas, Edgar Atuil, Eli Felnar ug Alna D. Harmy. Balita gikan dinhi sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Mga SSU alumni sulod sa top 10 sa March 2025 LEPT sa detalye ng report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Gindayaw sa Samar State University ang isang dako nga kanungganan sa kasaysayang sa institusyon kung human ng mga alumni ang nakasulod sa top 10 sa March 2025 licensure examination for professional teachers siyahan ngayon ng ganun na top-notchers tikang sa SSU ang pumasar sa uusa nga eksaminasyon.
Sa secondary level, nakuha ni Stephanie Ruth Ocampo, major in mathematics, and fourth place na may 93.40% rating na nakuha ni Jason Paul Amatosa, major in social studies, and seventh place na may 92.60% rating. Nakuha naman ni Rabitoin Romo o Josa Amistoso, pareho major in science, and 8th place sa markang 92.40%. Sa elementary level, nakuha ni Rodelyn Moreno ang 9th place na may 92.80% rating. Nagpakita gihapon ng SSU sa mahusay na institutional passing rates. Sa secondary level, 138 out of 222 na examinees o 62.16% ang pumasar na may 90.08% passing rate para sa mga first-time takers. Sa elementary level, 91 out of 146 na examinees o 62.33% ang bumasar na may 87.50% passing rate para sa mga first-time takers. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga sumat, DOT nangangadawan na posibleng epekto wa turismo darangan San Juanico Beach restrictions. Alian akong report. Ginpahayag ang Department of Public Works and Highways din na Sinarangan Visayas na may ada pa duha nga mga importante nga tulay ang nanginhanglan. Hinkaangayan nga paghingayad tungod ang kamaihan na hini. Iniamon ni Liluan Bridge sa Liluan Southern Leyte, ngan Calbiga Bridge sa Calbiga Samar, duha nga mga importante nga tulay nga nagsusumpay ang mga islan Leyte ngan Samar, sugod man importante nga gian ti nga Luzon nga tuha Mindanao. Sumalakan DPWH 8 Regional Director Edgar Tabacot, nga ini nga duha nga mga tulay amon kaapi, hanpipira nga mga tulay nasod nga sobra 50 na katuig, tika nga paghimuon nga nanginginahanglan na good, hinmahugot nga rehabilitasyon para masiguro ang seguridad ng publiko na mapadayon ang importante nga mga koneksyon at transportasyon. Inpahayag pa ni Director Tabacon nga dakuan magiging epekto kung pati ini nga duha nga tulay, in mapaparehohan na tabuyan na ha San Juanico Bridge. Ginaghatang DPWH ang Gobyerno Nasyonal na largo na nga ipagawas ang mga pundo para ang paghingayad ini nga mga tulay, samtang istrikto nga ipatuman ang mga limitasyon han kabugaton ha pagtalabok ang tulay. Hapagkena ni Liluan Bridge may ada na limitasyon hin kabugat, pero waray pa niya Calbiga Bridge subay report ang DPWH. Ang Liluan Bridge naging tukol na 1977, nagkukonektaran Panahon Island sa Southern Leyte nga niya mainland Leyte, ang importante nga koneksyon para mga sarakyan nga nagbabiyahe tiga nga Luzon nga tuham Mindanao. Tungod ang grabe nga korosyon na pira nga mga parte ang tulay, ang DPWH Southern Leyte 2nd District Engineering Office ay nag-imponer limitasyon ng mga naagya tulay tinikangan natong Pebrero 19, 2025. Nadugagan ang kaimtangan tulay matapos ang 5.8 nga linog nga naitabo didan Enero niya nga tuig, hinungdan nga pagsadhan ang katunga nga bahay nga tulay agud malikayan ang mga aksidente. Ang Calbiga Overpass Bridge inusa naman nga steel bridge ang munisipyo han Calbiga Samar nga sumalahan DPWH ininada ha maupay nga kaimtang nga pagkena kundi ini inkaparte ha mga kadaan na nga tulay dinhi ha Pilipinas. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte, Alex Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga nadugang nga balita at ikan din Eastern Samar. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na nanawagan na Philippine Ports Authority para madagmit nga rehabilitasyon Hanborongan Roro Port. Ang detalyahan report ikang Kanpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Nagpahayagin pagkabaraka ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC han Eastern Samar ha epektuhin mga restriksyon ha San Juanico Bridge nga nanawagan ini ha Philippine Ports Authority PPA nga paspason ang rehabilitasyon han Roro Port ha Borongan City basing mataganhin alternatibo nga ruta ang kargamento ngan biyahe ha rehiyon. Ha meeting nga ginpamunuan ni Governor Ben Ivardoni igin
Salamat ni Divina Gracia Magalona, Terminal Manager han PPA Giwan, ngan Officer in Charge han PPA Borongan, nga gintaga na hin sertifikasyon an Santa Clara Shipping, agud makagamit han Tacloban Port kumo alternatibo nga ruta. Igindugan pa niya kung andamnan amandayihan Port Habasay Samar, pwede nalawat ini gamiton han nasabi nga shipping company. Sumala naman kan Governor Ivardoni, gamiton liwat ang Giwan ngan Borongan Ports para dugang nga alternatibo. Sigun kan Magalona, ang Giwan Port waray roro ramp pero kaya magserbe para kargamento pinaagin shipside loading. Samtang ang Borongan Port inmayada plano para hin rehabilitasyon ngan posible na magamit para cargo transport bisan limitado pa ang operasyon hini. Dati diri ini prioridad tungod han habubo nga traffic pero yan na nga may krisis kinahanglan na initagan hin atensyon pahayag ni Magalona. Iginbuyagyag ni Governor Ivardoni nga hiya ang nagpatukod han roro ramp ha Borongan Port han panahon nga hiya ang kongresista. Pero subay kan Magalona, diri pa ini magagamit yan na tungod han corrosion han ilarum han pantalan. Ipapacheck namon ini ha Engineering Department kung pwede pa ini ayuson para magamit utro sa ring niya. Nag-aprobar ang PDRRMC hin inom nga resolusyon, lakipan apilar ha PPA nga paspason ang rehabilitasyon han Borongan Roro Port ngan magtukod hindugang nga roro facilities ha Eastern Samar. Ini nga mga pitad inkabahin han paningkamot nga mataganhin solusyon ang kamakuri ha transportasyon nga resultahan mga restriksyon ha San Juanico Bridge nga nakaapektuhan supply ngan serbisyo ha bugos nga rehiyon. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang balita, Corn Farmer Field School gilusad sa Buntok. Ano ang report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Isip kabahin sa pagpatuman sa Scale Up program sa Region 8 Caronderoga, opisyal na nga nagsugod ang Farmer Field School on Innovative Farming Practices for Sustainable Corn Production and Enterprise sa Barangay Buenavista sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte, kanatong Mayo 19, 2025. Mitambong nimong kalihukan si Municipal Agriculturist Edgar Sabilio ug nagdasig sa hingpit nga kooperasyon sa mga mag-uuma ng mga benepisyaryo. Gipasiyog daw sa niya ang kaminungdanon sa pagtanaw sa pagbansay pinagi sa pagkumpleto nini. Ang Farmer Field School ikatakda nga mga dragan sulod sa 16 ka semana nga matapos sa buwan sa Setyembre nito iga. Ang mga partisipante moapil sa sunod-sunod nga mga hands-on ug informative nga mga sessions sa pagbansay-bansay sa tibok nga gidugayon sa mga programa. Ang masayran nga ang Scale Up o sa kini ka development program nga gipunduhan sa Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research nga gipatuman sa DA Regional Field Office 8 nga nagtumong sa pagbuso sa maluntarong paglambo sa agrikultura sa rehiyon. Balita gikan sa lungsod sa Bontoc para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, siguro ay 5 minutos pasado las 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Berpihanan ng mga parauma o parapalis na intagan ng pag-ilalan durante sa Farmers and Fisher Folks Day 2025 sa reporter ni si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Sa pagsilibrar sa medikasyon, ang importante na papel sa agrikultura sa Northern Samar ng dumaras ng gobyerno probinsyal, pinaagi sa Provincial Agriculture Office and Farmers and Fisher Folks Day. Ang okasyon ang ginitindiran sa mga parauna, parupaisda, municipal agriculture officers, mga agri-fishery associations sa probinsya ug mga stakeholder para pagkilala sa naging kontribusyon sa pag-uswag sa sektor sa agrikultura ug sektor sa pangisda sa probinsya sa Norte, San Samar. Ang nakarawat ng mga awards, refleksyon sa commitment ug paningkamot sa nasabing mga sektor sa pagsiguro sa seguridad sa pagkaon ug development sa lugar. Utong nagpatapod ang gobyerno probinsyal sa pagsuporta sa mga parauna o parapangisda, pinaangi sa sustained programs o interventions na nakatutok sa pag-improve sa produktibidad o paninabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine o Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
Salamat Sarge sa inyong report. Hindi nila na tungkol ang partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran, sa nakaupod ko sa control si Engineer Francis Marnie Balbos, yan si Ezra Taro. Yan yung nakaupod sa ngaran sa amon news contributor sa Charmaine, yan Susep. Isang kay Jim Nabilon, nagbabasalamat sa inyong pamati mo pa aga sa iyong matanan. Good morning, Eastern Visayas! Samtang nakatapusan na sumatik ang didiha syudadan Tacloban, hulos nga pag-operate hanaman dayihan port, habasay summer gin papamulat han publiko. Ada report ni Jasmine K. Agosto ang PIA Leyte. Hapag siguro nga maakomodar ang apektado ng mga biyahedor ng negosyante para paglimit ang makakatabo ka San Juanico Bridge, nagdumara ang pagtesting ng usa ka ro-ro vessel ng Santa Clara Shipping Corporation, yung biyahe tika nga Tacloban Port ng Leyte, tikadto ang Mandayan Port ng Basay Samar. Iningapitab na din pangunahan ng Philippine Ports Authority o PPA, yung para maobserbahan gihapon ang kapasidad ng daroongan ng mga barko, ilabinahang pagtalusad ng mga cargo trucks ng iba pa nga mga magbugat nga behikulo. Hagin dumarahan na sabi nga pag-testing kaupod ang magkaduro-dilaan ng mga ahensya ng gobyerno, inimali ng puso nga nakadurayahagan mga pasahero, lampos 2 kilometro nga tubig dagat, hasilidin 30 ka minuto, tikadto ang Mandayan Port. Pero base ang inspeksyon ni Atty. Khalil Lamigo, acting port manager ng PPA nga Leyte ng Samar, may kakulangan ang Mandayan Port ng espasyo ng pasilidad, amo ang gintikinahanglan paghihapon ini pauslagon, agud masiguro ang taluwas nga pagpalusad o pagpalugar ng mga behikulo habaybayon. Coming here, may mga shallow sequence. Hindi siya viable. It's workable. It's just that we need to make sure that everything is in safe safe conditions. Regardless of the situation kasi we have to prioritize safety kasi we don't want to make the situation worse. Dayon naman naging bisita ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang duduha nga port na pagtatalingo nga matapos ang ginbubuhat na improvement na ginpondohan ng Department of Public Works and Highways antes masertipikaran ang Santa Clara Shipping nga makatikang na pagbiyahe ang ro-ro vessel gamit hininga ruta. Samtang halingin naman hininga pitad, nag-abo na gihapon ng Santa Clara Shipping ng mga bago nga ruta in may adatikang map ng Sorsogon, tikadto ng Ginoo Calbayog City Samar, man may ada gihapon tikadto Talumpon Leyte, ng vice versa. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Amo to tabukusan ng sumatik ang PIA Leyte, hangaran naman reporters nga may vivan nga Jasmine K. Agosto, nga na naman regional head kan Sir Rian Harinto, kung naman ni Alec Reyes. Dahil salamat rin pagpamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Nga dara nga 1 minuto na laog sa mag-alas 9 haaga, pamatian tan parting shot, ikang naman na Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas! Yes, so maupod kadto no mga ka-RP ang mga pipilas sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas so para karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Alaras, of course atong mga kaubanan nga naghatod aktual nga naghatod sa mga balita Ma'am Jamar Cesar Ruel Bugnos and atong sub kauban sa Master Control Kuya Noel Palugod. Ninyo lagad sa kanginan na Ria Yang Mikate. Daghang salamat. Rise and shine and God bless Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas! Alright, mga salamat Ms. Ria Mikate ng Radyo Pilipinas sa Southern Leyte and sugod man salamat gyapon kan Ms. Alit Reyes and Philippine Information Agency Leyte and Regional Office and Gina Vilon ng Radyo Pilipinas sa Calbayog City. So tigil naman dito Radyo Pilipinas Borongan, hangaran ito na amon Station Manager at Rusto Rivera Abunda. Kaupod ko dudi ang bugos nga team and production nga na technical huge kasamang JP Policarpio and Euphem Bona Jr. Ino Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring damo nga salamat ang iyong pakigusa and malipay na weekend aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas! Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.